So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, breaking news po ito na itong sila dating Yusek Bernardo ng DPWH at saka itong si Henry Alcantara at iba pa, parte na po ngayon ng Witness Protection Program. At bukod po doon, sila po kinukusindira na parte na rin po ng state witness laban nga po dito sa maanumalyang flood control scandal. So, good for them, di ba? Para po, mayroon po tayong malakas na ebidensya na magtuturo po sa mga senador na sangkot nga po dito sa flood control. So, ngayon mga kababayan, no, alam naman po natin no, na ang isa sa mga tinuturo ni dating Yusek Bernardo ay itong si Chis Escudero. Na ngayon po, ito alam niyo naman po tayo sa channel po natin na pag tayo po nagbigay po tayo ng balita, may source po tayo niyan. Ito tandaan ninyo maraming beses ko na po napatunayan yung source po natin For example nga po nung sa Iglesia ni Cristo, tayo yung unang nag-expose niyan, di ba? Tapos yung kanina lang, di ba? Yung sinabi ko na kakasuhan si Ralph Recto, so naging totoo din. So ngayon, ang point ngayon natin dito, hindi ba kayo nagtataka kung bakit ang lakas-lakas si Cheese? Na andyan na po yung ebidensya pero siya pa rin po na-absuelto po sa mga kaso niya. Noong nakaraan lang sa Comelec, di ba? So ngayon kasi mga kababayan, no, gumagamit po talaga ng impluwensya si Cheese. At ngayon, may bali-balita po tayo no, na meron pong tagapamagitan or tulay itong si tarantadong Chis Escudero para po kausapin si Boying Rimulya para na siya po i-absuelto at wag ng kasuhan dyan nga po sa flood control scandal. So, ayun lang ang alam natin. Gumagawa po ng paraan si Cheese na kausapin itong si Boying Rimulya. So, tingnan nga na lang ngayon natin kung hanggang saan po talaga yung prinsipyo ni si Ombudsman Rimulya tungkol nga po dito. Kasi sa Comelec mukhang sumabit Di ba? So, by the way, mga kababayan, no, ito yung sinasabi ngayon natin dito. Babalikan natin mamaya yan, Ang sinasabi ngayon natin dito, mga kababayan, no, dahil nga po sa pagiging state witness nga po ni Henry Alcantara at saka ni dating Yusek Bernardo, ang isa po sa mga ini-implicate po nila, si Chis Escudero. So, ito po, bad news po ito kay Chis. No, yung pagiging state witness po ni dating Yusek Bernardo, bad news po ito kay Chis. Di ba? So, ito para po natin yung point natin, no? So, ito nabalita ito from Philstar. Tingnan nyo ito. Okay. So, sabi dito, breaking, former Yusek Bernardo, ex-DPWH Engineer Henry Alcantara, ex-DPWH NCR Director Gerald Apolencia, and contractor Sally Santos are now state witnesses in some flood control cases. So, ibig sabihin, no, ito para makuha natin yung point natin dito, no? Kasi ang nakalagay kasi dito, witnesses in some flood control cases. So, tandaan po natin, no, na ito pong pagkaso nga po sa maanumalyang flood control scandal, pero project po pala ito. So, ibig sabihin nun, may mga project po ngayon na sila Yusek Bernardo at Henry Alcantara, state witness. Ayun ang point dito. So, sa iba, tingnan natin, baka hindi. With them being state witnesses, they are dropped as respondents in the cases that they are helping the government with. Di ba? So, hindi na po sila respondent ngayon. Kasi nga po, sila po itutulong na po sa gobyerno para po masakote itong mga senador po na ito na sangkot sa flood control scandal. According to Justice Secretary Frederick Bida. O yun. Di ba? Tandaan natin mga kababayan, no, na tayo po, hindi actually ako po'y nainip na po ng konti. No, medyo nainip na po ako ng konti. Kasi po, putang ng yabang-yabang ni Joel Villanueva. Nalala nyo nang nagpasa siya ng affidavit? Alam natin proseso po yan. Pero gustong-gusto ko na po siya makitang makulong. Pati yan si putang inang Chis na yan. Tangina, niloloko tayo ng mga hayop na yan. 18 million yung salary ni Chis. Pagkatapos, nabilan mo ng paraiba na worth 60 million si Hart. Ay puta, loko-loko talaga tong mga tao na to, no? So ngayon mga kababayan, no, ito yung point natin So, bukod nga po dyan, ito sabi dito, ito.
Kinumpirma ng DOJ na nagsaoli na rin ng pera sa gobyerno si dating DPWH, Roberto Bernardo. O kaya sila nag-state witness talaga, no? Bukod kina Hendel Alcantara at Gerd Apolencia at kontraktor si Sally Santos kaugnay ng manumalyang infrastructure projects. Yung mga diskaya ba nagsaoli ba? Parang hindi, no? Di ba? Akala ko yung sa mga diskaya kinumpis ka. Oh, ayan ang problema sa inyo. Oh. Yung topic ko kaya to, pumalpak yung advice ni Marcoleta sa mga diskaya. Tingnan nyo. Ibig na magiging state witness mga diskaya, ngayon napakulong dahil sa kanila paniniwala kay Marcoleta. Topic ko nga mamaya yan. Magandang topic yan, ha. Oh. So ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, nagbalik si Bernardo ng 35 million matapos magbenta ng ari-arian bilang bahagi ng 1 billion restitution sa ilalim ng Witness Protection Program. Grabe, no? 1 billion restitution pala, no? So sa kabuuan, umabot na ng 316M ang naisoli at ng 4 na state witness at inaasahang lalampas sa 1.5 billion ang mababawi ng gobyerno. Okay. So ngayon mga kababayan, no, ang gusto ko lang pong balikan natin dito, yung sinabi nga po ni dating Yusek Bernardo kay Chis Escudero. Okay, so ito yung video. Tingnan natin. Affidavit, I shall mention my personal knowledge regarding Senator Chis Escudero as follows. Hi. Maynard Ngu and I are close friends and we go years back. He is also a close friend and campaign contributor of Senator Chis Escudero. Maynard Ngu asked me to submit a list of projects. I personally submitted a list of projects to Maynard Ngu, and some of the items therein pertaining to Valenzuela and Marinduque projects were subsequently included in the General Appropriations Act. A copy of the list of Valenzuela and Marinduque projects is here to attach to this affidavit as Annex A. Annex A. When I gave him the list and in relation to the commitment, I asked him, Boss, paano to? Maynard replied, bahala ka na. I asked, Boss, okay na ba ang 20%? Maynard said, okay. After inclusion of the projects in the GAA, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Ayan na, so makita ngayon natin dito, no, na yung connection nga po ni Maynard Ngu at saka ni Chis, di ba? Base po sa, tandaan nyo ha, state witness. Diba, dating Yusek Bernardo. State witness na po nagsalita. Oh. Finally, I would like to add that deliveries of cash were personally made to me, by me, to Maynard Ngu at his office in Manila. I confirm that Commissioner Lipana requested that he be referred to officers of DPWH Bulacan 1st DEO. I referred to Engineer Bryce Hernandez. I have no personal knowledge if they were able to secure a project in Bulacan 1st DEO. Furthermore, and subject to possible referral to an executive session upon the approval of the Honorable Chairman, I attest to the broader systemic issues in DPWH that are widespread. My statements hereunder are based on personal knowledge and direct interactions with the personalities involved with great risk to my safety and that of my family members. I confirm the following. Yan, okay na yan. So, ang alam ko nga po na na-deliver niyang pera is 800 million. Grabe. 800 million para kay Chis Escudero. Actually, no, kung tignan naman po natin, no, na talagang yan eh, na mukhang sasabit na po si Chis dito, sana this time. So, ang point nga ngayon natin, no, na itong nababalita nga po natin, na pakipag-usap, no, na tumutuloy nga po, dito nga po kay Chis at saka kay Boying Rimulya, kay Ombudsman Boying Rimulya, no. Sana po, wag po sana magpatinag dito si Ombudsman Rimulya. Diba? Sana wag naman po, sir. No, kasi madidismaya po yung mga tao kasi in the first place, no, pumalpak na po kayo dun sa December eh. Yung December na yung sinabi ninyo makukulong na sila Joel, sila Jinggoy, tsaka si Labong Revilla. Pumalpak na kayo dun eh. Pero ngayon, medyo naintindihan namin yan kasi nga po, kakapasa pa lang nila ng counter affidavit nung nakarang linggo. So, makaka-resolution pa yan, malamang 2 weeks. Pinakamaaga na yon. So, naintindihan namin yung proseso. Pero yun nga lang,
kahit gano'n na nga po, pumalpak po kayo sa akin yung sinasabi. So sana this time, no, kung meron man tumutuloy talaga sa inyo, kung totoo talaga itong nababalitaan namin, na may tumutuloy sa inyo na para kausapin tong si Chis Escudero, okay lang kausapin. Pero syempre, sana po, ang unahin po natin dito, hustisya. Di ba? Kasi okay na po eh. Kasi alam naman po natin, no, na si Chis at saka si Saldico, alam naman natin na may partnership po talaga yan. Di ba? Sila yung makasama sa BICAM. Sila yung makasama sa smaller BICAM. O, di ba? So, alam na po natin yon, no? Ito si Toby Chanko. O, isa pa yan, di ba? Sa pang loko-loko yan eh. Alam nyo, ang gusto talaga ni Toby Chanko, maging house speaker. Di ba? Parang si Cheese. Oo. Walang kumampi. And by the way, bago po itong si Toby Chanko magsalita, ano ba nangyari dyan sa Nabotas? Na hanggang ngayon pa rin po, butas-butas pa rin po yung kalsada, at tuwing umuulan, binabaha pa din po. Di ba? Dapat nga, isa sa mga dapat ibestigahan dito sa flood control scandal, si Toby Chanko eh. Kasi po parang Chis Escudero din po yung galawan eh. At ang talagang pinapangalandakan talaga ni Toby Chanko, siya po bayaw sa pinsa ni Bongbong Marcos, ni presidente. Oh. So, ewan ko ba, no? Kaya maingay, alam nyo mga kababayan, kaya maingay yan si Toby Chanko. May tinatago po yan. Oo. Kaya maingay po yan. No, si Chis Escudero naman, kaya naman po tahimik ngayon yan, kasi po bistado na po siya. So, pag ingay yan, baka maungkat pa. Oh. So, yun ang point natin mga kababayan, no? So, ngayon, tandaan po natin, no, na itong pagiging state witness nga po ni Yusek Bernardo, dating Yusek Bernardo, hindi po ito magandang balita para kay Chis. Kasi tulad din sa kanina, pinakita ko yung video kanina, di ba? Na isa po sa mga ini-implicate po ngayon ni Yusek Bernardo, si Chis. So ngayon bilang state witness, hindi pwedeng baliwalain po yan. Ombudsman Rimulya, tandaan niyo po yun ha. Hindi na po pwedeng baliwalain yung sinasabi po ni dating Yusek Bernardo laban kay Chis kasi nga po, siya po ay parte na po ng Witness Protection Program at saka ng state witness ng Pilipinas. At kung sino man yung tao dyan na tumutulay, wala kang awa sa mga Pilipino, sa kababuyan ni Chis, kakampi ka kay Chis. So, ang tanong dito, magkano? Magkano? Di ba? Yan eh. Well, actually, mga kababayan, no, itong mga source po natin, hindi po pumapalpak to. No? Kasi, for example, di ba? Nung sinabi ko nga po na yung Iglesia ni Cristo ay maggagawa ng rally, so tumama po tayo. Ako yung unang naglabas nun. O kanina lang. O example ko kanina lang. Kanina, sinabi ko kanina, madaling araw yun ha, na itong si Ralph Recto ay kakasuhan ng napakawalang kwentang kaso. O ano nangyari? Nakasuhan ulit si Ralph Recto, si Executive Secretary. So ngayon, same source din po nang nagbabanggit, Noy Takero. Si Chis gustong tumulay kay Boying Rimulya para maabswelto. Yun naman pala, kaya palang ganun kasi may state witness na po pala si Bernardo. So sana wag po ito mawi sa kasunduan. Diba? So yun mga kababayan, so kayo po, naman sabi nyo nga po dito sa pagiging state witness nga po ni Yusek Bernardo. Kayo ba, pabor ba kayo dito? Kasi tandaan natin ha, yan po mga galamay lang po yung mga yan. Ang promotor po talaga mga senador. Na sana po, this time, this February or January, sana po may makita na po tayong senador at congressman na nakakulong. Galit na ako. So yan, nasa comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat. At syempre, yan po sa Team Replay. So palike, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share na rin ng content natin ngayon. So thank you mga ka-Streetwise. Kita na ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and babush.